So mga ka-Wanderers, magandang araw sa ating lahat. So ngayon, habang pauwi tayo, galing tayo ng Cadlaw Lagoon. So nadaan natin itong US surveillance ship, no. So ito po ay isang US surveillance ship, no. So may mga karga itong mga advanced radar. Pag nadikitan mo to, mayroon nitong mga 60 caliber na autocannon yata yun. Parang autocannon yun siya. So yan yung helicopter island. So nandiyan siya malapit sa helicopter island kasi yung posisyon niya, yan lang yung pinakamalalim na area. So isa siyang US surveillance ship, no. Nakaraan nandito rin yan. 2 buwan yata nakakaraan nun. So malaki po yan, kasing lalaki yan ng mga China Coast Guard. Kaya hindi yan pwedeng bulihin ng mga China Coast Guard. So nandito sila kasi nga sila ay nagsusurveillance. So nakaraan nung pumasok dito sa teritoryo ng El Nido, yung China Coast Guard, siguro mga 38 miles na lang galing sa main ng Palawan. So malas talaga kasi umalis sila nun dito. Kasi almost 3 months yung US forces dito, US Army dito sa El Nido. Nag-training sila, nagbalikatan. So ito rin yung kasama nila ng barko dito. Ito yung guardian nila sa dagat. So nung umalis sila, mga 1 week lang, nandito na yung yung China Coast Guard, pumasok na sa dagat ng El Nido. So parang na-timingan din talaga. Kasi yung US Marines, no, yung US troops dito sa El Nido, kada gabi po yun, tuwing gabi nagpapalipad yun ng drone, 2 drone, no, nagsusurveillance din sa laot. So yun po ay madaling araw na umuwi, simula alas 7 ng gabi. So ito naman, ito yung surveillance ship din nila. Ang karga rin yan, mga pagkain, tapos mga advanced radar. Matagal na yan dito, pabalik-balik lang dito. So kaya kami dito sa El Nido, parang masasabi kong kampante kami. Kasi meron dito ang surveillance ship ang Amerika. Ibig sabihin, ito ay namumonitor ng Pentagon yung sitwasyon dito sa parting El Nido. Kasi nga yung radar nito ay advanced. Parang 400 kilometers yata yung abot ng radar nila. So ngayon, paano hindi ko malaman? Kasi yung isang crew niyan, yung mga tao nila, bumaba ng palengke ng El Nido, dapat ako nandun ako. At yun nga, nagkabanggaan kami, no. So aksidenteng nabangga ko siya. Kaya yun, nakausap ko, humingi siya ng pasensya kasi nakamotor sila, nagrenta sila ng motor. Tapos yun, nakamotor din ako. So kaya nasabi niya na nandyan sila sa may blue na barko. At syempre alam ko yung blue na barko na yun kasi nandoon ako, pabalik-balik ako sa area na yan. So salamat sa US Forces, mabuhay kayo mga sir.